Pakinggan po ninyo itong balitang ito at yung paninindigan ni General Romeo Browner, Chief of Staff ng ating AFP o ating Armed Forces of the Philippines tungkol ho sa kanilang katapatan sa saligang batas at sa ating administrasyon. Ito po ang kanyang paliwanag kasunod ng mga report ng mga di umano'y may mga galaw, lalo na itong Independence Day at yung mga susunod na araw. The Philippines ang mga impormasyong lumalabas sa social media at iba pang ulat kaugnay ng umano'y planong panggugulo sa darating na June 12 kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., seryoso nilang tinatrato ang lahat ng impormasyon at ulat na may kaugnayan sa usapin ng seguridad. Well, we General heard Browner. about these reports. We also heard some mga social media postings, reports. So tinitignan po natin lahat ito because siniseryoso po natin yung mga ganitong banta, mga reports na ganito. Okay. Nakikipag-ugnayan din ng AFP sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies upang matiyak na agad na matutugunan ang anumang posibleng banta. Sa kabila ng mga kumakalat na impormasyon, sinabi ni General Browner na walang natutukoy na kahina-hinalang aktibidad mula sa loob ng militar. Okay, good. Well, tuloy-tuloy yung ginagawa nating monitoring din within the Armed Forces of the Philippines. And so far, wala naman po kaming nakikitang mga threats coming from within the Armed Forces of the Philippines. Ako po ay talagang naniniwala na ang ating mga sundalo ay disiplinado and very professional. Yun. Ayon pa sa AFP Chief, maging ang mga commander sa iba't ibang panig ng bansa ay wala ring namomonitor na banta sa seguridad sa loob ng kanilang hanay. Samantala, umapila si Browner laban sa paggamit ng mga larawan ng AFP at ng kanyang imahe sa mga online post na nanghihikayat sa publiko na lumahok sa mga kilos protesta sa darating na June 12. Nakakalungkot nga, pati yung Nagamit. picture ko ginamit para manghikayat ng mga Pilipino na sumama sa mga rallies na mangyayari sa June 12 o kahit na anong mga rallies pa. No? Sana po ay wag na nilang gawin yun, gamitin yung imahe ng Armed Forces of the Philippines. Nilinaw rin Ayun. ng AFP Tama naman, na walang grabe. katotohanan ng Ginagamit. mga kumakalat na mensaheng nagsasabing bumaligtad na ang militar laban sa pamahalaan. May mga nag-text rin sa akin na nagtatanong kung totoo nga ba na bumaliktad na ang Armed Forces of the Philippines. Hindi po totoo yun. No? We remain to be a united, disciplined, and professional force. Yan o yung malinaw mula kay General Romeo Browner. Siya ho ang ating Chief of Staff ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. So, sana nga huwag gamitin. Yung dati ko pa rin sinasabi, huwag tayong gumamit ng mga picture, video, tara ho sa mga interest lamang ng ibang mga nagbabalita. Yun ho'y masama eh. Katulad yun, ginagamit daw yung picture niya tapos aangguluhan na mayroong nanggugulo or may militaring ayaw sa gobyerno. So may masamang epekto po yun. Dahil nga ho nakataya ang national security ng ating bansa kapag ka ho mga military ay nababanggit. Alam naman natin na ang military po ay non-partisan. Yan po ay professional na mga na organization katulad ng PNP. Sana huwag nang gamitin ho sa propaganda ng iba. Pero pinipilit pong palakihin yung issue. At alam na natin kung sino nang gagamit yan. Hindi nawawala yung may nagte-take advantage para sa kailang interest. For views, for subscriber only sa mga vloggers. At maging yung mga traditional media na involved na rin dyan ho sa social media. Yun ho yung masakit eh. Siyempre, pag alam nilang, may naka-uniforme na military, na mga pulis, akala mo may nangyayari pero hindi naman totoo. Eh, bahagi ho ng kanilang propaganda para makahikayat lang ng kanilang viewers. Yun ho yung masakit. Kaya ako, alam naman nyo, from day one, yan ho yung aking style dito. Hindi ako masyadong gumagamit ng mga picture ng mga propaganda. Kasi hindi nga, una-una, bawal po yun eh. Pag walang pahintulot, katulad sinasabi ni General Browner, bakit may mga gumagamit ng picture niya sa mga social media, hindi naman niya autorisado yun. At nagkikreate lang ng kaguluhan, yun ang sinasabi ko. Pwedeng balikan
ng mga personalidad na yung kanilang picture ang bawal gamitin sa propaganda at interest nila, kaso po ang aabutin nyo. Ayan, so malinaw po ang sinasabi ni General Browner, meron mang mga banta, under monitoring nila yan. Maramang ang gusto niyang palabasin, hindi sila tutulog, hindi sila nagbibingi-bingihan, hindi sila nabubulag-bulagan, nakikita at naririnig nila kung ano man kanilang kukontrahin yan. Ayun. Kasi itong sitwasyong ito, ngayon po, di ba? Merong Independence Day, ngayong month na ito tayo, bukas na yan. Okay? Tapos, merong incoming impeachment trial by July 6 magsisimula. Tapos, merong State of the Nation address, so na ang Pangulo. Nagagawin niya sa huling Monday ng July. So, itong June, July, ito yung mga posibleng magkaroon ng problema. At yan ang kinababahala, baka merong mag-take advantage. Merong third party na gumalaw samantalahin itong gulong ito. Gamitin yung mga 18 dating sundalo na bodyguard ng congressman wanted na dahil ayaw bumalik ng Pilipinas na si Saldico. Ayan ang hindi ko papayag. At hindi papayagan ng ating militar. At yan ang kanilang binabantayan. Kasunod ito ng naunang intelligence report ng NBI na meron hong active threat sa Senado. Kaya nagkipit na security. Kasi doon po yung focus Yung crisis sa Senado between minority at majority. Tapos yung incoming impeachment trial. Yun naman talaga ang pinakasentro ng buod ng pagwawala nila at hindi pagrespeto. Dahil gusto nilang proteksyonan si Sara Duterte. Gusto nilang huwag ma-impeach si Sara Duterte. Sa kabila ng may mga complainant, merong article of impeachment, betrayal of public trust, graft and corruption na aligasyon na binibintang sa kanya, dapat sagutin ng tama yan at tamang lugar. At yung impeachment court, impeachment trial, ang tama. Benyo, sa Senado. Kaya yung Senado ang napapag-usapan ang national security or threat sa seguridad nila. Yun ho yung mga issue. Crisis sa Senado, impeachment, okay? At mga investigasyon sa graft and corruption. Yan tatlong yan ang issue ho sa Senado. Na kaya dapat unang-una dyan, ma-resolve yung crisis, mawala na yung crisis, maging legal na yung majority. Kung meron pang sasama sa kanila, dapat sumama na ibang senador para makamove on lahat. Tapos tuloy ang trial sa tamang proseso. Okay? Tapos tuloy din ang investigasyon sa laban sa korupsyon. Huwag ititigil. Kung kinakailangan talaga at totoong in aid of legislation. Pero in aid of destabilization, hindi natin kailangan yan. Kasi anuman ang problema ng bansa, kaguluhan sa ating bansa, ginagawa o sinasadya nila ang nagsasuffer, ang apektado, mahihirap na Pilipino. Apektado ang mamamayang Pilipino. Kaya atin hong binabantayan ito. Hindi naman tayo papayag na yung mahirap, ginagamit na, tapos magiging biktima pa ng paggamit ng kung sino-sino dyan na may mga interest na personal at politikal. Huwag ganon. Huwag naman sana. Please like and share. Subscribe and follow.